kaliwa ka overtake, huwag sa kanan. Super good. Super good naman. Ayan na, pick up! Sapakin natin. Sorry, ano? Bakit nga ba? Ha? Bakit nga ba? Bakit nga ba? Bakit nga ba? Alam mo, lubok-lubok ng daan. You tell me. Bakit nga ba? No, you tell me. You tell me. Huwag kang mamamakyo. Bakit nga ba? You tell me. Nagit-git nyo ate. May side mirror pa ako, wala. Hindi ka gumagamit side mirror mo? Thomas, ikaw ang wag ganon. You use your side mirror. Because, Pasalamat ka, hindi yan flag fortuner. mga ganyang pata. Sira ulo. Wala. Pwede mo ang fucking plate number yan. Ano to? Mayos ka. Chat. Tang ina mo, bababaan mo pa ako gago. Alam ba? Oo! Ito gago na na yung tarantadong puto mo. Yon. Konnichiwa, this is Nino, a direct distributor of Rise of PH, a digital alcohol gun, and airsoft enthusiast. So, may panibago na naman tayong episode dito sa remake na kung saan talagang lahat ng mga segments dito ay talaga napapanahon para i-add dito, ilathala dito sa patimparan na to. Ngayon, i-start na natin lahat ng mga bagay-bagay kung anong mga nangyayari dito sa mundong ilalim na to at kung saan. At hindi lang sa mga tabloid, hindi lang sa television, kundi sa mga social media platforms. Ngayon, meron akong i-share sa inyo na galing dito sa tinatawag nating mahiwagang kwadrado na umiilaw na siyempre ginagamit ko rin sa pagbablog din. So ang title ng ibibigay natin dito sa remake, ngayon ibibigay ko na. Pero bagong lahat, sponsored by Lason sa Daga, Free Taste, and Adobong Daga. Ano mo, napapasarapan. Sige, startin na natin. So, on the episode 3 of Ninja's Revenge Remake Season 3, known as, ayan, Now You Tell Me. Now You Tell Me Your Love. Kanta yun eh. Ayan. Yan mismo yung girl na yan na nasa picture na napapanaw na viral na You Tell Me, nabigyan ng nabalitaan din, nabigyan daw pala ng persona non grata dahil sa mga sa probinsya ng Zambales dahil sa ginagawa niya na misencounters doon sa kawawang driver na hindi niya alam may prominente tao pala nakasagupa niya. Ngayon, problem is ang anak ni siguro ang pakita ko na sa iyo yung picture na yan. Hindi lang natin mabasa dahil ang late eh. Kaya ito, mina-micro ko na lang. Gamit ang mahiwagang kwadradong umiilaw. Na ang sabi, hindi raw silang papayariglo. Pero bago natin ungkatin lahat ng mga pangyayari dyan, pues, meron akong ipi-play sa inyo na meron akong ipi-play na video clip na kung saan ang mga nasa 3 minutes
Panoorin lang natin ng mahusay. Standby. Ito na, medyo tapos na kami magsabunan. Hindi ka na? Well, haharapin natin talaga. Ayan. Hindi kami konsentidor, pero we correct in private. Siyempre, kailangan nyo malaman na ginagawa naman namin yung mga tama at the best na paraan paano manghingi ng sorry. So, tinuro na namin kay Yana kung ano yung mga mali. Hindi kami nagkukonsente. Hindi lang namin yan ginagawa in public. So, tingnan natin. Punta natin. Hanapin muna natin. Yan, so, punta na natin ha. Okay ka na ba? Tanggap mo na? Ha? Okay, let's go. Pupuntahan na natin. Yan, dito na kami sa work area ni Mang Jimmy. Hopefully, maabutan namin siya. Tayo na lang daw. Pasensya na po talaga. Pero, gusto ko kasi personal manghingi ng pasensya si Yana. Kasi kung public apology, oo, may kita nila, pero iba pa rin yung personal siyempre. Wala pa rin, pero kailangan namin kasi bumaba. So, mamaya na lang, gagawa na lang ng public apology video to. Ha? Okay. Baba na kami. Pasensya na po ulit. To grow is to be accountable. Earlier, di po namin naabutan si Kuya Jimmy Pascual sa bahay niya at sa work niya to personally apologize. So, I would like to take this opportunity to say sorry to Kuya Jimmy for what I've caused. And of course, as well as to those people who got dragged into the issue. Sorry din po sa citizen of Zambales, the riding community, especially the off-road community. This issue is all on me. I'm still learning. This one especially the hard way. I promise to be more patient next time, especially on the road. And I'll listen to my ates and kuyas more. Na-feel ko na po yung mundong maraming galit and ayoko na pong maulit po yun. Again, sorry po at pasensya po ulit. Maraming salamat po. Okay. Ngayon natapos ayun. Ano napansin sa video na ginagawa ng mga small crew na nasa video na yan? Ewan ko kung si Yana ba yun? Sa tingin mo, mga kapatid, i-comment nyo dyan sa comment section kung talagang may pagkasinceridad ba na paghingi ng apology o talaga may kaplastika ng halo. I-comment dyan sa comment section kung karapat-dapat bang patawarin yan o hindi. Pero, sa nakikita ko sa mga nangyayari, ayan, eto, ayon sa video na unang nasaksiyan ko, eto pa. Ngayon, sa segment na ito, mga kapatid, mga ka-Mongols, kung ang isang motovlogger na katulad nun, mga ka-Mongols, sinungaling, pathological liar, hindi pwede palampasin yan. Kung ang isang motovlogger na katulad nun, na kumakampi pa sa katiwalian, hindi rin pwede palampasin yun. Kung ang isang motovlogger na siya pang nagtuturo ng content para maging masama ang kanyang mga followers, lalong masama motovlogger to. Bakit? Besides na wala na nga talaga sarili pag-iisip yung babaitan na yan, at sinseridad sa paghingi ng public apology sa video, ay siya pang kasangkapan pa ng Diablo. Sino ho ba yung ganyang klaseng
motovlogger na yan. Alam mo, maraming mga motovlogger dito, pati mga vloggers nito, particular na ako dito sa mundo na to. Halos lahat ganyan. Pero ang tanong ko sa inyo mga kapatid, hindi ho ba talaga napakarahas na, sabi natin, hindi ho ba talaga napakarahas na pamamaratan yan? Mga kamongols? Hindi. Kaya nalalaman ng lahat sapagkat ang isang individual na pinanood ko sa inyo sa segment na to ay masama. Masama yung ginawa niya yan. Bakit naging masama? Hindi sapagkat, kasi nakikita ko, pinanood ko mabuting video eh. Hindi sapagkat ang isang tao na nagkamali, kundi ang motovlogger ang siyang bumabaligtad ng pangyayari para ilihis ang paninira ng naararami. Ayan. Ipapakita ko sa inyo, may photos dito galing kay Colonel Busita ng Rider Safety Advocates of the Philippines. Wow, what's up? Ayon dito sa sinabi niya, ayan, pinanood ko yung video, tinapos ko. Rough road yung tinatahat ninyo. Hindi pwedeng bilisan masyado ng pick-up yung takbo niya. Dahil matagtag iyan at may mga unexpected na lubak na malalalim. Pasensya na. Kahit pro rider tayo mga kapatid, ang mali dito, yun nga yun, yung babae. Ang mali dito ay si babae. Umovertake siya sa kanan na hindi dapat. Hindi rin niya in-inform na si driver ng pick-up na gamit ang busina na overtake siya. Ang problema, blind spot yung overtake, masyadong malapit o dikit sa pick-up kaya hindi na nakita ng driver. Ang malala pa dito, si driver pa, yung sinabihan niya na gumamit na side mirror. Siya mismo wala side mirror eh. Gago. Siya nga mismo wala side mirror. Yung motor. Yung siguro kung enduro ba yun? Sa kalsada palagi pairalin natin ay ang pagpapakumbaba natin, di ba? Kung nagkamali man ang kasabayan mo sa kalsada, magdagtaas ka ng kamay, hindi middle finger. Dahil dyan pa lang kadalasan natitrigger ang road rage. Yan ang root cause ng lahat ng mga road rage na nagaganap sa kalsada, kabi-kabilaan. Gusto kong ipatawag na ito sa LTO para mabigyan ng tamang seminar sa paggamit ng kalsada at tamang behavior. Lagot. Yan. Kagaya sabi ko nga sa iyo, kahit na pro rider talaga tayo, si Colonel Busita, hindi kaampisahan yan. Hindi kinukusinti ng mga agaya niya, mga tukmol na babae na to. Naku, sakayin pa naman, ganda pa naman eh. Ngayon, balik na tayo dito sa mga sabi ko rito na paliwanag ko dito sa mga ano pa ba yung thoughts about sa mga pangyayari dito sa road rage na to mga kapatid. So ito, yun ba yung kagaya sinabi kong yun ba mga netizens natin, nalalaman natin. Ayan, ulitin natin ha. Yun ba mga netizens natin, nalalaman yan? Totally nalalaman yan. Kasi nasa mundo tayo ng social media eh. Nasa mundo tayo ng social media platforms. Pero, nagkaisa ang mga ito at lahat ng mga rider community at lalo ng mga nataga Sambales para turuan na leksyon ng babae niyan. Pero ang ginawa ng lady rider na to, gumawa pa na isang content na sa layuning linlangin at dayain ang madla. Sa layunin nilang gumanda, kuminis ang bagay na marumi at ang mga bagay na hindi matuwid. Pero talagang totally napakasama talaga. As in, napakasama.
Pero napakasama talaga na ito palang nag-viral na video na ginawan pa ng isang motovlogger na nagmi-middle finger pa daw. Nag-middle finger na si Tell Me Girl o kilala sa Yana, tatawag na Yana. Ito pala pasimulo ng agaguhan doon sa Zambales. Napakagagong motovlogger to, kahit babaeng tao. Napiling pa victim ka para ikaw kawaan. Kaya ano nangyari sa'yo ngayon? Ayun, sa ginawa nyo sa individual taga Zambales, ano nangyari sa'yo? Naglunsad na ang resolution number 2025-1469 na sinasabi nila na dinideklarang ito si Yanamoto vlog persona non grata in the province of Zambales. Bakit? Ang dami na dito eh. Whereas the Sangguniang Panlalawigan of Zambales has received numerous complaints regarding the actions and behavior of Yanamoto vlog, and whereas said actions and behavior have been deemed detrimental to the peace, order, and welfare of the province and its constituents, and whereas the Sangguniang Panlalawigan finds it necessary to take appropriate action to protect the interests of the province and its people. Now, therefore, be it resolved as is hereby resolved by the Sangguniang Panlalawigan of Zambales that Yanamoto vlog is hereby declared persona non grata in the province of Zambales. Number 2, Yanamoto vlog is prohibited from entering the province of Zambales except for legitimate purposes as determined by the provincial government. Number 3, any violation of this resolution shall be subjected to the penalties provided by law. Number 4, the resolution shall take effect immediately upon its approval. So resolved. Certification galing po dito sa naalagda dito sa sa resolution na to na si Angie Perez. Sabi, I, Angie Perez, hereby certified that the foregoing is a true and correct copy of resolution number 2025-1469 adopted by the Sangguniang Panlalawigan of Zambales on May 1, Labor Day 2025. Ang naalagda po dito si Sister Angie Perez, head of the Zambales Cooperative. So yun na yun. Ayan na sinasabi ko sa inyo. Ingat-ingat din sa lahat ng mga pinaggagawa mo ngayon sa mga individuals. Ayan, hindi lang yan, may isa pa. Yun, nagpadala pala na Shokos Order ang LTO. Malamang inul na may nakapanood na lahat ng nakarating sa LTO ito, nag-viral na video na to na hindi dapat ayan, pagpapaliwanagin siya ngayon kasi naalagay dito Shokos Order na kung saan hihingi siya ng ilan sa mga detalye at magpapaliwanagin siya. Diba? So, balik tayo dito sa eto. Balik tayo dito sa TOTS. Despite na gumawa na siya ng public apology na napanood niyo sa social media kanina, na ang sabi ng mga pamilya ni Jimmy, bukod pa sa hindi sila magpapareglo, gusto talagang masaktan o higit pa sa masaktan. Kung maaari lang, kung lalo na dago ka ng masama, gagawin nila para maging iparana sa kanya, para ipaitindi sa kanya ang lahat ng mga maling ginawa niya. As it, ayan, nabasa ko rin, ayan, hindi po, sabi nung Harry James ni Mr. Harry James Pasqua, ayan, hindi po kami magpapareglo. Grabe po kahiyan ang binigay niyo sa papa ko, ma'am. Tinanggalan mo siya ng dignidad, dapat po sa inyo matural lesyon.
buhay, ang pinakamatindi. So, leksyon dito sa segment na to, huwag pairalin ang init ng ulo at huwag gagawa ng hindi maganda para ang balik sa'yo maganda rin ang resulta. Pero pag masamang ginawa mo sa apa mo, babalik din sa'yo yan. Parang magiging boomerang effect yan eh. So, alam mo ikaw, Miss Yana eh, magaling ka sana eh. Kaso nga, huwag ka na sa plastic nga ha, syunga. So, paalala lang sa mga kapatid natin, mga nakasabay natin sa mga kalsada, huwag natin pairalin ang init ng ulo sa kalsada. Magpalamig muna tayo, lahat. At lahat ng mga bagay na hindi dapat patulan, huwag niyong papatulan. Nang sa gayon, lahat tayo, everybody happy dito sa libutan na to. Despite na napakagulo na to. Agreed? Good. Now, so this has been, now you tell me segment that we have been tackled in this segment. So, paano yan? We have to end this vlog for now. This is Nino, a direct distributor of Lifestyles PH at the Natural Organ, an airsoft enthusiast. Like, share, and subscribe sa lahat ng mga panibago natin mga videos dito sa Mini Server Playmate, Pwede ka reviews, repair scraps, anything but YouTube shorts. So, ano yan? Paano? Sit back, relax, enjoy the show. God bless.本日の動画は以上です。ヒューマンバグ大学では闇をテーマに様々な物語を展開していきます。他の動画もぜひ。